ating mga katawan ay binubuo ng mga kemikal na hindi basta-basta nakikita ng mga mata. Kaya kinakailangan ng tamang pagsusuri upang sukatin at alamin kung nakakaapekto na ba ito sa ating mga kalusugan. Suwak dyan ang tanong ng ating kapatid na si Leia Morris. Ang sabi niya, paano raw nalalaman ng mga doktor na tumataas ang uric acid kung lipid profile lamang po ang pinalab? Mga kapatid, ang sabi ni Doc, iba po ang lipid profile at ang test na i-request ng inyong doktor upang malaman ang uric acid sa dugo. Ang lipid profile po na tinitingnan sa pamamagitan ng dugo ay sukatan ng triglycerides at cholesterol sa ating katawan. Sa lipid profile, makikita natin ang antas ng inyong cholesterol at triglycerides. Minsan naman, isinasama na po sa testing ang blood uric acid sa blood chemistry para iisang kuhaan na rin po yan ng dugo. Ang tanging pagkakapareho po ng lipid profile at blood uric acid ay kapwa blood tests ang mga ito. Ang uric acid ay isang kemikal na ginagawa ng ating katawan mula sa substance na tinatawag na purine. Ang purines ay maaari ring galing mismo sa ating mga katawan o di naman kaya ay sa mga pagkaing mayayaman dito katulad na lamang ng laman loob, ilang uri ng isda at ng beer. Karamihan ng uric acid sa ating katawan ay humahalo sa ating mga dugo at napupunta sa ating mga kidneys. Nagiging problema lamang yan kapag nauwi na sa tinatawag na hyperuricemia at nagbibigay ng mga sintomas. Nangyayari ito kapag sobra na ang nabubuong uric acid sa dugo o kaya naman kapag hindi na ito natatanggal sa ating katawan. Isa sa bawat 5 tao ang nakararanas nito. Ilan sa mga maaaring sanhi ang purine-rich diet, sobrang pag-inom ng alak at ng soda at pagkonsumo ng mga pagkaing sagana sa fructose, isang uri ng simple sugar. Maaari ring sintomas ito ng iba pang mga kondisyon tulad na lamang ng obesity, hypertension, sakit sa kidneys, leukemia o psoriasis. Kadalasang walang sintomas ng pagtaas ng uric acid kaya hindi agad ito napapansin. Hanggang sa bigla na lamang magkakaroon ng gout at ng kidney stones. Pero huwag mabahala agad mga kapatid dahil maaari naman itong maiwasan. Makatutulong ang balancing diet o pagpili ng mga pagkaing mababa sa purine. Kinakailangan din ng tamang pag-ehersisyo at pagiging aktibo sa buhay. Stay healthy mga kapatid at kung meron kayong mga katanungan i-ask Doc Dex nyo na yan. I-comment at i-message lamang po sa aking Facebook page ang inyong mga katanungan o di naman kaya ay sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.